Magandang araw mga kababayan. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang topic, climate change, at kung paano nito naaapektuhan ang lakas at tindi ng mga bagyo. Kung napapansin nyo, parang palakas ng palakas ang mga bagyo na dumadaan dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang koneksyon ng climate change dito? Bakit tila lumalakas ang mga bagyo sa paglipas ng panahon? Yan ang tatalakayin natin ngayon. At kung bago lang kayo dito sa channel, make sure to subscribe para lagi kang informed sa lagay ng panahon. Ano nga ba ang climate change? Climate change o pagbabago ng klima ay tumutukoy sa malakihan at pangmatagalang pagbabago sa temperatura at panahon ng mundo. Maraming mga bagay ang nagdudulot nito, pero ang pinakamalaki ay ang greenhouse gases mula sa pagsunog ng fossil fuel tulad ng langes, carbon at natural gas. Ang mga gas na ito ay nababalot sa mundo na nagiging sanhi ng pag-init ng temperatura. Kilala ito bilang global warming. Dahil sa global warming, maraming aspeto ng kalikasan ang naaapektuhan, kabilang na ang mga weather patterns at bagyo. Kaya kapansin-pansin, ang paglala ng mga bagyo hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil sa global warming, mas mainit na ang dagat. Ang bagyo ay nangangailangan ng mainit na tubig, 26.5 degrees Celsius o mas mainit pa para mabuo at lumakas. Dahil sa global warming, tumataas ang temperatura ng mga karagatan, lalo na sa Pacific Ocean, kaya naman mas maraming enerhiya ang bagyo na maaaring magamit at mas tumitindi ang hangin at ulan nito. Pangalawa is yung tumataas na humidity or halumigmig. Kapag mas mainit ang hangin, mas marami itong kayang hawakang moisture o tubig. Kaya sa panahon ng bagyo, mas malakas na pag-ulan ang dulot nito na nagiging sanhi ng malawakang pagbaha. Ang sobrang moisture mula sa atmosphere ay nagiging dahilan din ng matinding thunderstorm at cloud formation na nagpapalakas lalo sa isang bagyo. Pangatlo, yung mabagal na paggalaw ng mga bagyo. Dahil sa pagbabago ng hangin sa atmosphere, dulot ng climate change, napapansin na mas bumabagal ang paggalaw ng mga bagyo. Kapag mabagal ang paggalaw ng bagyo, mas matagal ito sa isang lugar na nagdudulot ng mas maraming ulan at mas malaking pinsala. Isang halimbawa nito ay ang Typhoon Ondoy noong 2009, kung saan nagtagal ang bagyo at nagbuhos ng ulan na parang katumbas ng isang buwan sa loob lang ng isang araw. At ang pang-apat na epekto ng climate change sa mga bagyo ay yung madalas na super typhoon. Ang mga super typhoon ay mga bagyo na may napakalakas na hangin. Karaniwan ay higit sa 200 kilometers per hour. Ayon sa mga eksperto, habang patuloy na umiinit ang mundo, mas magiging madalas ang pagbuo ng mga ganitong malalakas na bagyo. Isang halimbawa nito ay si Typhoon Yolanda noong 2013, isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ng mundo. At dahil sa lokasyon ng Pilipinas, tayo ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng climate change sa mga bagyo. Ayon sa mga datos, taon-taon tayong binabayo ng humigit kumulang 20 bagyo, at habang tumitindi ang epekto ng climate change, inaasahan mas lalakas pa ang mga ito sa mga susunod na taon. Bukod sa pinsalang dala ng hangin at ulan, baha at storm surge o daluyong ang ilan sa pinakamalaking banta sa mga komunidad. Halimbawa, sa mga coastal areas tulad ng Tacloban, ang storm surge ay nagiging delikado dahil sa pagtaas ng tubig dagat na dulot ng mas malalakas na bagyo. So may magagawa ba tayo dito? Bagamat hindi natin kayang pigilan ang pagdaan ng mga bagyo, may magagawa tayong mga hakbang para mabawasan ng pinsala at maging handa sa epekto ng climate change. Una, kailangan meron tayong disaster preparedness. Laging makinig sa mga weather forecast at warnings mula sa Pag-asa or dito sa Pinoy Weather Channel. Maghanda ng emergency kit na may pagkain, tubig, flashlight at first aid kit. Pangalawang hakbang na magagawa natin ay yung pagbabawas ng carbon footprint. Sa simpleng mga hakbang tulad ng pagtitipid sa kuryente, paggamit ng renewable energy at pag-recycle, makakatulong tayo sa pagbagal ng global warming. Pangatlo, ang pagtatanim ng puno. Ang mga puno ay tumutulong upang maiwasan ang pagbaha at erosion. Nakakatulong din ang mga ito sa pag-absorb ng carbon dioxide sa atmosphere. At panghuli,
ang pagsuporta sa climate action. Mahalaga ang papel ng gobyerno at ng bawat isa sa atin na suportahan ang mga pulisiya na naglalayong bawasan ng greenhouse gas emission at palakasin ang disaster response ng bansa. Actually, ang simpleng pag-share nitong video natin sa iba, magbibigay ito ng awareness sa mga tao about climate change, at kung mas maraming magiging informed, mas marami ang magtutulong-tulong para labanan ng climate change. Kasi walang pinipili ito at lahat tayo ay apektado. Sabi nga sa pag-aaral, kung hindi maaagapan ng pag-init ng mundo, maaari pang mas lumala ang kalagayan natin. Ang mga super typhoon ay maaaring maging mas madalas at mas mapaminsala. Mahalaga na ngayon pa lang ay kumilos na tayo upang maprotektahan ang ating mga komunidad at kalikasan. Ang epekto ng climate change ay hindi lamang usapin ng pag-init ng mundo, kundi direktang banta ito sa ating buhay. Kaya't mahalaga ang pag-unawa at pagkilos upang mabawasan ang pinsala nito. Nasa ating mga kamay ang solusyon. Maging handa, makiisa sa mga climate action at protektahan ng ating kalikasan. Sa ganitong paraan, mas malalampasan natin ang hamon ng mas malalakas na bagyo. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng informative content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang maging handa sa epekto ng climate change. Salamat sa panonood at lagi tayong maging alerto sa panahon.